Isa akong manlalakbay sa oras. O ako noon, naipit ako noong 1969. Naisip mo na ba kung posible nga bang totoo ang paglalakbay sa oras? Mula sa mga misteryosong pagkikita sa mga taong tila wala sa tamang panahon hanggang sa mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Bago sa puntong ito sa oras, sa nakaraan, ang takbo ng oras ay lumihis sa sangang ito na lumikha ng isang alternatibong 1985. Natagpuan ko sila sa isang time machine. Maaaring hindi kasing simple ang oras gaya ng iniisip natin. Ngayon, sisilipin natin ang 50 pinakanakakabighaning misteryo ng paglalakbay sa oras na hahamon sa lahat ng alam mo tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Bilang 50 ang manlalakbay sa oras mula sa 2230 na may dalang aklat ng mga hula. Noong 2019, isang lalaking nagpangalan na Noah ang lumitaw sa social media na nagsasabing siya ay mula sa taong 2230. Nagbigay siya ng mga panayam online at sa YouTube. Palaging malabo ang mukha upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. May dala siyang aklat na puno ng mga hula tungkol sa hinaharap, kabilang ang mga babala ukol sa kaguluhang pampulitika, mga sakunang pangkalikasan at mga pagsulong sa AI at pagpapahusay sa kakayahan ng tao. Ilan sa kanyang matitinding pahayag ay ang muling pagkakaluklok ng ilang mga pinuno, mga microchip na makapagpapalakas sa isipan ng tao at mga matitinding pagbabago sa klima. Bagamat maraming nagakusang peke siya, marami rin ang naakit sa kakaibang katumpakan ng ilan sa kanyang mga hula. Ngunit habang lumilipas ang panahon at karamihan sa kanyang mga sinabi ay hindi nagkatotoo, lalong lumakas ang pagdududa ng publiko. Sa isang hiwaga, bigla na lamang siyang naglaho matapos ang kanyang huling paglabas, dahilan upang manghula ang ilan na maaaring bumalik siya sa kanyang timeline o pinatahimik ng mga hindi kilalang puwersa. Dahil walang ebidensyang nagpapatunay sa kanyang kwento, nananatiling misteryo ang pagkatao at sinapit ni Noah, isang kwento na nakabitin sa pagitan ng paniniwala at pagdududa. Bilang 49 ang chronovisor at ang umano'y pinagmulan nito sa Batikano. Ang chronovisor ay sinasabing isang misteryosong aparato na nilikha noong dekada 1950 o 16D ng isang pangkat ng mga siyentipiko sa pamumuno ni Padre Pellegrino Ernetti, isang mongheng Benedictine. Ayon kay Ernetti, kaya raw ng makinang ito nakuhanin ang mga electromagnetic signal na iniwan ng mga nakaraang pangyayari na nagbibigay daan sa mga tao na masaksihan ang mga makasaysayang tagpo sa aktwal na oras ng mga ito. Gamit ang chronovisor, sinasabing nakita ni Ernetti ang mga sinaunang pagtatanghal sa Roma at maging ang pagpapako kay Jesus. Ayon sa mga bulong-bulungan, itinago ng Batikano ang aparato dahil sa pangambang magdulot ito ng kaguluhan kung mapagsamantalahan. Nang ipakita ni Ernetti ang isang larawan ni Kristo, sinabi ng mga kritiko na kahawig ito ng isang kilalang eskultura na siyang naging dahilan ng matinding kontrobersya. Matapos ang insidenteng ito, umatras si Ernetti mula sa mata ng publiko at hindi na muling naglabas ng konkretong ebidensya ng pag-iral ng chronovisor. Namatay siya noong 1994, dala ang kanyang lihim. Hanggang ngayon, hindi pa rin kinukumpirma o itinatanggi ng Batikano ang tungkol sa aparatong ito, kaya't patuloy ang mga hinalang maaaring nakatago pa rin ito sa pinakaloob ng kanilang mga arkibo. Bilang 48, babaeng naglakbay sa oras na natagpuan sa London noong ika-20 siglo. Isang kakaibang kwento na unang naitala noong ika-19 na siglo ang nagsasalaysay ng isang misteryosang babaeng natagpuan na pagalagala sa mga lansangan ng London noong ika-20 siglo. Nagsasalita siya ng isang wikang walang nakakakilala at ang kanyang pananamit ay lubos na ikinagulat ng mga nakakita, masyadong moderno para sa panahong iyon. Nang tanungin siya, inilalarawan niya ang mga nakalilitong bagay tulad ng gumagalaw na mga kahong bakal at mga bahay na may liwanag kahit walang apoy na pinaniniwalaang tumutukoy sa mga makabagong sasakyan at kuryente. Sinubukang alamin ang kanyang pinagmulan, ngunit walang nalaman.
Gaya ng biglaan niyang pagdating, bigla na lang din siyang naglaho ng walang iniwang bakas, tanging mga tanong lang ang naiwan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang iba't ibang teorya at sinasabi ng ilan na maaring siya ay nawala sa oras. Dahil walang mapanghahawakang ebidensya o karagdagang ulat, nananatili siyang bahagi ng alamat, isang misteryong patuloy na bumibighani sa mga naniniwala sa posibilidad ng paglalakbay sa oras. Bilang 47, ang aligasyon ng paglalakbay sa oras ng isang pangulong panghinaharap. Isa sa mga pinakakakaibang teorya tungkol sa paglalakbay sa oras ay nag-uugnay kay Donald Trump sa kilalang imbentor na si Nikola Tesla. Nang pumanaw si Tesla noong 1943, kinumpiska ng pamahalaan ng Estados Unidos ang kanyang mga pananaliksik na umano'y may mga plano para sa isang aparato sa paglalakbay sa oras. Isa sa mga inatasang suriin ang kanyang mga gawa ay si John George Trump, ang tiyuhin ni Donald Trump at isang respetadong propesor mula sa Massachusetts Institute of Technology. Ayon sa mga teorista ng sabwatan, natuklasan umano ni John Trump ang mga lihim ni Tesla at ipinasa ito sa kanyang pamangkin, kaya't nagkaroon ng kakayahan ang pamilyang Trump na mahulaan o impluwensyahan ang mga pangyayari sa hinaharap. Dagdag pa sa hiwaga, may mga nakitang pagkakatulad sa pag-angat ni Trump sa kapangyarihan at isang nobela mula pa noong ika-19 na siglo na may pamagat na Baron Trump's Marvelous Underground Journey, kung saan ang karakter na si Baron Trump ay naglalakbay sa mga kakaibang pakikipagsapalaran. Bagamat tinuturing ng karamihan bilang katang-isip, patuloy pa ring pinaniniwalaan ang teoryang ito ng mga nahuhumaling sa mga sabwatan ng paglalakbay sa oras na pinagsasama ang intrigang pampulitika at siyensyang haka-haka. Bilang 46, Project Pegasus, teknolohiyang paglalakbay sa oras ng pamahalaan ng Estados Unidos. Si Andrew Basiago, isang abogado at whistleblower, ay nagsasabing naging bahagi siya ng Project Pegasus, isang lihim na programa ng pamahalaan ng Estados Unidos noong dekada 1970. Ayon kay Basiago, pinamunuan ng DARPA ang proyektong ito at nakabuo ng teknolohiyang quantum teleportation na kayang magpadala ng mga bata at matatanda sa iba't ibang panahon. Inilahad niya na sadyang pinili ang mga bata para sa mga misyong ito dahil naniniwala raw ang mga siyentipiko na mas kayang harapin ng kanilang isipan ang matinding psikolohikal na epekto ng paglalakbay sa oras. Ipinagpipilitan ni Basiago na nasaksihan niya ang mahahalagang sandali sa kasaysayan, gaya ng Gettysburg Address ni Lincoln, at nakabiyahe pa raw siya sa malalayong panahon sa hinaharap. Ayon sa kanya, itinago ng pamahalaan ang teknolohiyang ito upang mapanatili ang kapangyarihan. Bagamat itinuturing ng mga nag-aalinlangan bilang katang-isip ang kanyang kwento, nahuli pa rin ng kanyang mga paglabas sa publiko at detalyadong salaysay ang imahinasyon ng mga tagasunod ng mga teoryang sabwatan. Dahil walang matibay na ebidensyang sumusuporta sa kanyang mga pahayag, nananatiling isa ang Project Pegasus sa pinakakontrobersyal at mainit na pinag-uusapang teorya tungkol sa paglalakbay sa oras. Bilang 45, ang ikalawang insidente ng paglipad ni Sir Victor Goddard. Noong 1946, si Sir Victor Goddard, isang matataas na opisyal ng British Royal Air Force, ay nakaranas ng isang paglipad na hindi maipaliwanag. Habang nasa isang karaniwang misyon, nahuli si Goddard sa isang biglaang bagyo na nagpabago ng kanyang ruta. Nang luminaw ang mga ulap, nakita niyang lumilipad siya sa ibabaw ng isang di pamilyar na paliparan kung saan may mga makabagong eroplanong lumilipad at mga tauhang nakasuot ng kakaibang uniforme, mga teknolohiya at disenyo na masyadong advanced para sa panahong iyon. Bumalik si Goddard sa base na labis na nababagabag. Makalipas ang ilang taon, ang parehong mga eroplanong nakita niya sa misteryosong paglipad ay isinama na sa Royal Air Force, eksaktong tumutugma sa kanyang nakita. Naniniwala ang ilan na aksidenteng nasilayan ni Goddard ang hinaharap, habang ang iba naman ay nagsasabing bunga lamang ito ng halusinasyon o pagkakamali ng piloto.
Sa kabila ng maraming paliwanag, nananatili itong isang kaakit-akit na kaso ng posibleng pagdulas sa oras, isang karanasang patuloy na ikinaguguluhan ng mga eksperto sa aviation at mga teoreista. Bilang 44, ang UFO incident sa Rendlesham Forest noong 1980. Sa pagitan ng Disyembre 26 at 28, 1980, may mga kakaibang liwanag na lumitaw sa ibabaw ng Rendlesham Forest sa Inglaterra na agad na nakaagaw ng pansin ng mga kasapi ng USA Air Force na nakatalaga sa malapit. Isa sa kanila ay si Sergeant Jim Penniston na nagsabing nahawakan niya ang isang makinis na sasakyang metal na may mga simbolo na kahawig ng mga hieroglyph. Matapos ang insidente, nakaranas si Penniston ng matinding pagkalito at pagkawala ng alaala at iginiit na tila nawalan siya ng oras habang nagaganap ang insidente. Kinabukasan, nakakita ang mga investigador ng mga 3 guhit na bakas sa lupa ng kagubatan at nakapagtala ng hindi normal na level ng radiation. Bagamat iniuugnay ng mga opisyal ang liwanag sa ilaw ng isang parola, pinalalala ng mga pagkakaiba sa mga salaysay ng mga saksi ang mga hinala. Naniniwala ang ilang teoreista na kaya raw manipulahin ng sasakyang iyon ang oras, pansamantalang inililipat ang mga sundalo sa ibang dimensyon. Hanggang ngayon, naninindigan pa rin sa kanilang kwento ang mga sangkot sa insidente, kaya't ang karanasan sa Rendlesham Forest ay nananatiling isa sa pinakamatibay at pinakakakaibang misteryo ng makabagong panahon. Bilang 43, relo ng manlalakbay sa oras na natagpuan sa sinaunang Ehipto. Noong 2019, nakatagpo ang mga arkeologo ng isang kahangahangang bagay habang naghuhukay sa isang sinaunang libingan sa Ehipto. Isang maliit na bagay na kahawig ng modernong wristwatch na suot sa pulso ng isang mummified na katawan. Kahit natakpan ng alikabok, nanatiling mahusay ang kondisyon ng bagay na may maliit na korona at mukha, halos kapareho ng mga relo ngayon. Dahil libong taon na ang tanda ng libingan, labis itong ikinagulat ng mga mananaliksik. Nagbunsod ng mainit na pagtatalo ang mga pagtatangkang ipaliwanag ang anomalya. Bagamat may mga naniniwalang isang panlilinlang o maling pagkilala lamang ito, sinasabi ng ilan na maaaring ebidensya ito ng paglalakbay sa oras. Na ang relo ay galing sa hinaharap o naiwan ng isang manlalakbay. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na sagot ang mga karagdagang pag-aaral, kaya't ang wristwatch ay kabilang pa rin sa mga pinakanakakagulat na misteryo ng arkeolohiya. Maaaring isang pagkakataon lamang ito o sulyap sa isang manipulasyon ng panahon, ngunit binabago nito ang ating pag-unawa sa kasaysayan at oras. Bilang 42, ang Mobius Loop at ang teorya ng walang hanggang panahon. Hinahamon ng teorya ng Mobius Loop ang ideya na ang oras ay dumadaloy lamang sa tuwid na linya. Sa halip, sinasabi nito na ang oras ay isang tuloy-tuloy na loop na walang tunay na simula o wakas, kung saan sabay-sabay na umiiral ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ayon sa modelong ito, nagkakasalubong at nagsasapawan ang mga sandali sa oras, na ibig sabihin ay maaaring maglakbay ang isang tao sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan nang hindi naaapektuhan ang daloy ng mga pangyayari. Bagamat isa pa ring haka-haka, lubos na kinagigiliwan ng mga physicist at futurist ang teoryang ito na nagpapahiwatig ng mga bagong posibilidad sa quantum mechanics, kabilang na ang time dilation, wormholes at parallel realities. Bagamat malayo pa ang praktikal na paggamit nito, ang teorya ng Mobius Loop ay nag-aalok ng isang matapang at bagong pananaw sa oras, isang ideya na maaaring sa mismong estruktura ng realidad ay nakatago ang susi sa paglalakbay sa panahon. Bilang 41, ang misteryo ni Kaspar Hauser. Noong 1828, isang misteryosong binatang nagngangalang Kaspar Hauser ang bigla na lamang lumitaw sa Nuremberg, Germany, dala-dala ang isang liham na nakapangalan sa isang lokal na kapitan ng militar. Mahina siyang magsalita at tila inosente ang kilos, sinasabing buong buhay niya ay ginugol sa isang madilim na selda. Lumikha ng malaking pagkabigla ang kanyang biglaang pagdating, at ang kanyang kakaibang asal ay naging sanhi ng matinding pagkamausisa ng buong bayan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting ibinahagi ni Hauser
ang ilang bahagi ng kanyang kwento, bagamat nanatiling malabo ang karamihan dito. May ilang teorya na nagsasabing maaaring si Hauser ay isang manlalakbay sa oras na hindi sinasadyang nailipat mula sa ibang timeline o dimensyon. Noong 1833, natagpuan si Hauser na nasaksak ng malubha at iginiit niya sa kanyang huling hininga na siya ay inatake. Walang dokumentong natagpuan upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't nanatiling misteryo ang kanyang pinagmulan. Hanggang nang ngayon, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga teorya ng paglalakbay sa oras, pampulitikang sabwatan at kakaibang paglilipat ng dimensyon ang buhay at trahedya ng pagkamatay ni Kaspar Hauser bilang 40, ang paglipat ni Basiago patungong Mars. Si Andrew Basiago, isang itinuturing ang sarili bilang manlalakbay sa oras at whistleblower, ay naglabas ng mga pambihirang pahayag ukol sa kanyang paglahok sa Project Pegasus, isang napakalihim na programa ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon kay Basiago, noong dekada 1980, habang isa pa lamang siyang bata, dinala siya sa Mars gamit ang isang aparato na tinatawag na jump room, isang silid na tila portal na pinagsasama ang teknolohiya ng teleportation at paglalakbay sa oras na nagbibigay daan sa agarang paglipat mula Earth patungong Mars. Ikinuwento ni Basiago na karaniwan ang mga misyong ito at may iba pang kilalang personalidad na kasama rito, kabilang si Barack Obama noong kabataan nito na aniyay bahagi rin ng programa at hinasa para sa hinaharap na liderato. Bagamat maraming tumuturing sa kanyang kwento bilang ganap na katang-isip, naninindigan si Basiago na matagal ng lihim na nagsasagawa ng mga misyon sa kalawakan at eksperimento sa paglalakbay sa oras ang pamahalaan ng Estados Unidos. Maging totoo man ang kanyang kwento o isang masalimuot na likhang isip, nabighani ang publiko sa kanyang salaysay na siyang nagpapatuloy ng mga diskusyon tungkol sa mga lihim na programa sa kalawakan at posibilidad ng paglalakbay sa panahon. Bilang 39, ang Montauk Project, paglalakbay sa oras at kontrol ng isipan. Ang Montauk Project ay isang di-umano'y programa ng pamahalaan ng Estados Unidos noong dekada 1980 na nagsagawa ng mga eksperimento kaugnay ng kontrol ng isipan at paglalakbay sa oras. Si Preston Nichols, na nagsabing naging bahagi siya ng proyekto, ay nagkwento ng mga siyentipikong bumubukas ng mga portal patungo sa mga alternatibong dimensyon at iba't ibang bahagi ng kasaysayan. Ayon kay Nichols, madalas gamitin sa mga eksperimentong ito ang mga bata dahil pinaniniwalaang mas madaling umangkop ang kanilang isipan sa psikolohikal na tensyon ng paglalakbay sa oras. Isa sa mga pinakakilalang pahayag ay ang koneksyon ng Montauk Project sa kasumpa-sumpang Philadelphia Experiment, kung saan sinasabing na teleport ang isang barkong pandagat sa espasyo at oras. May mga saksi umanong nakakita sa mga taong nawawala sa pamamagitan ng mga portal at nakikipag-ugnayan sa mga alternatibong bersyon ng kanilang sarili. Bagamat itinanggi ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pagkakaroon ng ganitong mga pangyayari, ang Montauk Project ay naging pundasyon ng maraming teoryang sabwatan na nagsilbing inspirasyon sa mga aklat, dokumentaryo at maging sa sikat na seryeng Stranger Things bilang 38. Ang insidente ng Moberly Jourdain time slip sa Versailles. Noong 1901, nagtungo sa mga hardin ng Versailles ang dalawang akademikong Briton na sina Anne Moberly at Eleanor Jourdain. Habang naglalakad sila sa paligid, ikinuwento nilang tila sila'y napunta sa ibang panahon at nakatagpo ng mga taong nakasuot ng kasuotang pang-ika-9 siglo, kabilang ang isang babae na pinaniniwalaan nilang si Reyna Marie Antoinette. Ang kapaligiran daw ay tila biglang tumigil at ang buong karanasan ay parang isang panaginip. Parang nahuli sila sa isang tagpo mula sa nakaraan. Pagbalik sa kasalukuyan, isinulat ng mga babae ang kanilang karanasan sa isang aklat na pinamagatang An Adventure. Sa mahigit isang siglo, pinagtatalunan pa rin ng mga iskolar ang insidente na sinasabing maaaring ito ay isang sabayang halusinasyon o maling interpretasyon. Gayunpaman, dahil sa malinaw na paglalarawan ng mga detalye at kakulangan sa lohikal na paliwanag,
patuloy na inaakit ng kwentong ito ang isipan ng marami. Ang insidente ng Moberly Jourdain ay nananatiling isa sa pinakakilalang kaso ng posibleng time slip at patuloy na pinupukaw ang tanong kung tunay ba nilang nasilayan ang isang bahagi ng nakaraan buwan bilang 37, ang Bimini Road, isang portal patungo sa ibang panahon? Natuklasan noong 1968 malapit sa Bahamas, ang Bimini Road ay isang ilalim dagat na pormasyon ng malalaking patag na bato na nakahanay sa tuwid na pagkakaayos. Naniniwala ang ilan na maaaring ito ang mga labi ng nawawalang lungsod ng Atlantis o kaya'y isang daan patungo sa ibang panahon. May mga ulat mula sa mga mandaragat at maninisid sa lugar ukol sa mga kakaibang pangyayari tulad ng pagkawala ng oras at hindi maipaliwanag na pagwawala na lalo pang nagpapalalim sa hiwaga ng lugar. Habang iginigiit ng mga siyentipiko na likas na pormasyon lamang ang mga bato, matibay ang paniniwala ng ilan na ang Bimini Road ay itinayo ng isang advanced na sibilisasyon na may kakayahang manipulahin ang oras. Sa kabila ng maraming investigasyon, nananatiling hindi nalulutas ang misteryo kaya't patuloy itong dinarayo ng mga adventurer at mananaliksik na naghahanap ng sinaunang teknolohiya o nakatagong mga portal ng panahon sa ilalim ng karagatan. Ang Bimini Road ay patuloy na umaakit sa mga naghahanap ng ebidensyang nagsasanib ang mga timeline sa ilalim ng dagat. Bilang 30x ang nawala ang nayon ng Hoher Verde. Noong 1923 naglaho ng walang bakas ang mga residente ng Hoher Verde, isang maliit at liblib na nayon sa Brazil, at iniwan ang isa sa pinakanakakakilabot na misteryo sa kasaysayan. Pagdating ng mga bumisita, natagpuan nilang tahimik ang nayon. Iniwang bukas ang mga bahay, kalahating nakain ang mga pagkain at nagkalat ang mga personal na gamit na parabang bigla na lang naglaho ang mga tao habang abala sa gawain. Walang senyales ng kaguluhan, walang mga yapak na paalis at ni isang bangkay ay hindi nakita. Ang tanging bakas na naiwan ay isang nakakakilabot na mensaheng nakasulat sa pisara ng isang paaralan. Walang kaligtasan. Sa kabila ng masusing investigasyon, walang malinaw na paliwanag ang kailanman ay lumitaw. May ilang teorya na nagsasabing maaring hindi na malaya ng mga residente ng Hoher Verde na sila'y nakapasok sa isang portal ng oras o nahulog sa ibang dimensyon. Ang iba naman ay naniniwalang may mga supernatural na puwersang sangkot na nagpapahiwatig ng isang pangyayaring lampas sa abot ng pag-unawa ng tao. Dahil walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa alinmang teorya, nananatiling isang nakakagulat na hiwaga ang pagkawala ng Hoher Verde, isang misteryong patuloy na gumugulo sa mga investigador at nagbibigay daan sa mga haka-haka hanggang sa kasalukuyan. Bilang 35 ang time slip ni Virginia Woolf. Sa kanyang mga diary, madalas ilarawan ng manunulat na Briton na si Virginia Woolf ang mga sandaling tila hindi maipaliwanag kung paano siya napupunta sa ibang panahon. Tinawag ni Woolf ang mga karanasang ito bilang time slips, kung saan tila naglalaho ang hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Naniniwala ang ilan na dahil sa kanyang kakaibang pagiging sensitibo sa daloy ng oras, pansamantala niyang nasilayan ang mga alternatibong realidad na lampas sa karaniwang pag-unawa. Malalim ang naging impluwensya ng mga surreal na karanasang ito sa mga akdang pampanitikan ni Woolf, at kahit hindi niya kailanman iginiit na literal siyang naglakbay sa oras, ang malinaw niyang paglalarawan sa mga time slips ay naging paksa ng maraming pag-aaral at diskusyon ukol sa likas na kalikasan ng oras, alaala at kamalayan. Patuloy na nagbibigay inspirasyon ang natatanging pananaw ni Woolf sa oras sa mga usapin na sumasalubong sa pagitan ng panitikan at metapisika, kaya't nananatiling bahagi ng kanyang pamana ang mga misteryo ng mismong konsepto ng panahon. Bilang 34, ang ngiting lalaki ng Norway, isang turistang manlalakbay sa oras. Noong dekada 1960, napansin ng mga residente ng Oslo
Norway ang isang kakaibang lalaki na dumadalaw sa iba't ibang makasaysayang puok. Bukod sa kakaiba niyang kilos, napansin din ng mga tao ang kanyang pananamit. Tila masyadong moderno para sa panahong iyon na parang hindi tugma sa kapanahunan. Hindi siya nakipag-usap kanino man, ngunit ang kanyang palaging nangiti at tahimik na pagmamasid ay nagdulot ng kalituhan at kaba sa mga saksi. Palagi siyang bigla na lamang lumilitaw at nawawala. Laging nanonood, ngunit kailanman ay hindi nakikihalubilo sa mga tao sa paligid. Nagsimula agad kumalat ang mga teorya ukol sa kanyang pagkakakilanlan matapos ang sunod-sunod niyang paglitaw. Naniniwala ang ilan na siya ay isang manlalakbay sa oras na tahimik na nagdodokumento ng mahahalagang sandali ng kasaysayan ng hindi nakikialam. Ang iba naman ay nagsasabi na maaaring siya ay isang dayuhang nilalang na nagkukubli pinag-aaralan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang pamana ng kultura. At gaya ng kanyang pagdating, bigla na lang din siyang naglaho na parang bula, walang iniwang bakas. Patuloy na pumupukaw ng kuryosidad at debate ang kanyang nakakakilabot na presensya na siyang nagpapalakas ng mga teorya ukol sa posibilidad ng paglalakbay sa oras at pagdalaw ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Bilang 33, ang Fermi Paradox. Tayo ba ang mga manlalakbay sa oras? Ang Fermi Paradox ay nagpapahayag ng isang nakakagulat na tanong. Kung napakalawak ng sansinukob at puno ito ng bilyon-bilyong bituin at planeta, bakit hindi pa tayo nakakakita ng extraterrestrial life? Isa sa mga pinakakapanapanabik na teorya ay ang posibilidad na ang mga dayuhan na ating hinahanap ay hindi talaga mula sa ibang mundo, kundi mga manlalakbay sa oras na galing sa ating sariling kinabukasan. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng ideyang ito, maaaring nakabuo na ng teknolohiya sa paglalakbay sa oras ang mga advanced na sibilisasyon, posibleng mga tao sa hinaharap, at bumabalik sila sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan kabilang ang kasalukuyan na nakatago bilang mga UFO o misteryosong nilalang. Ang teoryang ito ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa Fermi Paradox na nagsasabing ang mga nilalang na inaakala nating dayuhan ay maaaring mga susunod na henerasyon na tahimik na pinagmamasdan ng kanilang mga ninuno nang hindi nakikialam. Hinahamon ng ideyang ito ang ating pag-unawa sa oras at ebolusyon. Pinapawi ang hangganan sa pagitan ng science fiction at realidad. Kung totoo, maaaring sinasadya ng mga bumibisitang ito ang limitadong interaksyon upang hindi maapektuhan ang timeline. Bagamat haka-haka pa rin, itinutulak ng teoryang ito na ang kasagutan sa paradox ay maaaring hindi nasa kalaliman ng kalawakan, kundi nasa mga tiklop ng mismong panahon. Bilang 32, ang kaluluwang multo ng Eldridge, isang bunga ng Philadelphia Experiment. Noong 1943, sinasabing naging bahagi ang USS Eldridge ng isang lihim na eksperimento ng hukbong dagat na layuning makamit ang invisibility at agarang paglalakbay. Tinawag itong Philadelphia Experiment kung saan may mga saksi na nagsabing biglang nawala ang barko mula sa Philadelphia Naval Shipyard at muling lumitaw makalipas ang ilang sandali sa isang malayong lugar. Ayon sa mga ulat ng mga sangkot, nagkaroon ito ng nakakatakot na epekto. Ang mga tripulante raw ay nakaranas ng matinding disorientasyon, pagkawala ng alaala at maging ang pagsasanib ng kanilang katawan sa estruktura ng barko na para bang nabura ang hangganan ng realidad. Sa paglipas ng mga taon, lumawak ang hinala na maaring higit pa sa teleportation ang nangyari at aksidenteng nakabukas ito ng bitak sa oras o nakapasok sa mga alternatibong dimensyon. May mga naniniwala na ito ay isa sa mga unang pagtatangka sa teknolohiya ng paglalakbay sa oras na nilukuban ng labis na lihim, bagamat itinatanggi ng US Navy na kailanman ay nangyari ang insidenteng ito. Ang Philadelphia Experiment ay naging pundasyon ng mga sabwatan. Gawa-gawa man o isang sulyap sa ipinagbabawal na agham, patuloy pa rin itong kinahuhumalingan at marami ang nagtatanong, baka matagal na nating natuklasan ang mga lihim ng paglalakbay sa oras, ngunit sa anong kapalit? Bilang 31, John Titor.
ang manlalakbay sa oras ng internet. Noong 2000, isang misteryosong individual na nagpangalan na John Titor ang lumitaw sa mga online forum na nagsasabing siya ay isang sundalong naglalakbay sa oras mula sa taong 2036. Ayon kay Titor, ang kanyang misyon ay kunin ang isang IBM 5100 computer, isang bihirang modelo mula sa dekada 1970 na aniyay mahalaga upang malutas ang isang seryosong problema sa software sa hinaharap. Bukod sa kakaibang misyong ito, ibinahagi rin niya ang mga nakakakilabot na prediksyon ukol sa mga digmaang sibil sa Estados Unidos, tunggalian nuklear at pagbagsak ng makabagong lipunan na siyang humatak sa pansin at pag-aalala ng mga sumusubaybay sa kanyang mga post. Ang mga mensahe ni Titor ay puno ng teknikal na detalye at misteryosong babala na lalong nagbigay ng nakakakilabot na posibilidad sa kanyang mga pahayag. Pagkatapos, noong 2001 bigla na lamang siyang naglaho sa internet gaya ng biglaan niyang paglitaw. Bagamat maraming sa kanyang mga prediksyon ang hindi nagkatotoo, may ilan na tila kakaibang tumugma sa katotohanan, dahilan upang mag-isip ang mga taga-subaybay kung si Titor ay nagbahagi ng sulyap mula sa isang alternatibong timeline. Ang kanyang pagkakakilanlan at layunin ay nananatiling misteryo hanggang ngayon, na lalong nagpapatibay sa katayuan ni John Titor bilang isa sa pinakanakakabighaning personalidad sa mga alamat ng paglalakbay sa oras, at nagpapaisip kung baka nga may mga manlalakbay sa oras na kasama na natin sa kasalukuyan. Bilang 30 ang mga paratang ukol sa mga temponaut. Noong dekada 1970, isang lihim na grupong kilala bilang mga temponaut ang lumitaw na nagsasabing sila ay lumahok sa mga tagong misyon ng pamahalaan na may kaugnayan sa paglalakbay sa oras. Ayon sa kanilang mga salaysay, isinugo sila sa parehong malalayong nakaraan at hinaharap, kung saan nakatagpo sila ng mga alternatibong timeline na may mga pangyayaring iba sa kasaysayang ating alam. May ilang temponaut na nagsabing nakaengkwentro nila ang kanilang mga alternatibong sarili, na nagpapahiwatig na maaaring hatiin ng paglalakbay sa oras ang realidad sa maraming mga timeline. Bagamat walang konkretong ebidensya na sumusuporta sa kanilang mga pahayag, ang mga kwento ng mga temponaut ay kahawig ng ibang di umano'y mga programa ng pamahalaan gaya ng kilalang Project Pegasus. Ang kanilang mga salaysay ukol sa eksplorasyon ng panahon, pakikisalamuha sa mga paralel na mundo at matinding lihim ng pamahalaan ay matagal nang kinahuhumalingan ng mga teorista ng sabuatan. Totoo man o katang-isip, ipinapahiwatig ng mga kwento ng temponaut na maaaring mayroon na tayong kakayahang manipulahin ang oras, lihim lamang na itinatago sa mga pinakamalalaking proyektong klasipikado bilang 28, ang manlalakbay sa oras na larawan sa salamin, babaeng Ruso mula sa hinaharap. Noong 2005, isang babae sa Russia ang nagbigay ng pambihirang pahayag. Naglakbay daw siya pabalik sa nakaraan mula sa taong 2012 gamit ang isang teknolohiyang kilala bilang quantum mirrors. Ayon sa kanya, pinapayagan ng mga salaming ito ang paglalakbay sa mga timeline sa pamamagitan ng pagsasalamin at pagbaluktot ng liwanag gamit ang mga quantum state na nagbubukas ng mga portal sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Ikinuwento niya ang isang hinaharap na lipunan kung saan mahigpit na kinokontrol ang paglalakbay sa oras at tanging piling individual lamang ang may access dito. Ang kanyang detalyadong paliwanag ukol sa quantum mirror technology at sa malayong hinaharap ay pumukaw ng interes ng mga siyentipiko at mga teorista ng sabuatan. Ngunit habang nagsisimula pa lamang sumikat ang kanyang kwento, bigla na lamang siyang naglaho ng walang bakas at walang iniwang ebidensya upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Sinasabi ng ilan na maaaring siya ay ibinalik sa kanyang orihinal na timeline, habang iniisip naman ng iba na siya ay pinatahimik upang hindi kumalat ang kaalaman tungkol sa hinaharap. Isa man siyang visionary, mapanlinlang
o tunay na manlalakbay sa oras, iniwan ng kanyang pagkawala ang isang hindi malulutas na misteryo. Isang misteryong patuloy na pinagbubuhusan ng espekulasyon kung siya nga ba ay nagbigay ng panandaliang sulyap sa hinaharap. Bilang 28 ang nawalang flota ng US Navy. Noong 1945, habang isinasagawa ang karaniwang maneuver ng isang flota ng US Navy malapit sa kilalang Bermuda Triangle, naganap ang isang kakaibang insidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ayon sa mga salaysay ng mga tripulante, biglang nawala sa radar at radio contact ang buong flota sa loob ng ilang minuto at muling lumitaw na parang walang anumang nangyaring aberya. Iniulat ng mga marinong saksi ang mga kakaibang pakiramdam habang nagaganap ang insidente, kabilang ang disoryentasyon at matinding deja vu, bagamat wala ni isa sa kanila ang makaalala kung ano talaga ang nangyari sa mga oras na iyon. Sa isinagawang mga investigasyon, walang natuklasang aberyang mekanikal o natural na sanhi upang maipaliwanag ang biglaang pagkawala ng flota. Dahil dito, may mga nagsasabing maaaring nakaranas ang flota ng temporal distortion o sandaling nahulog sa ibang dimensyon. May teoryang nagsasabing dahil sa mga kakaibang katangian ng Bermuda Triangle, maaaring nagkaroon ng maikling time jump ang flota na pansamantalang nagdala sa kanila sa ibang panahon. Hanggang na ngayon, nananatiling isa ito sa mga pinakakaakit-akit na misteryong militar na siyang nagpapasiklab sa mga teorya ukol sa mga anomalya sa oras na nakatago sa mahiwagang tubig ng Bermuda Triangle. Bilang 27 ang nawalang kolonya ng Roanoke. Isang aksidente sa paglalakbay sa oras. Noong 1590, bumalik si Gobernador John White mula sa isang misyong pansupply at natuklasan niyang ang Roanoke Colony, ang unang kolonya ng Inglaterra sa Bagong Mundo, ay ganap ng iniwan. Matatagpuan ngayon sa North Carolina, ang nasabing pamayanan ay walang iniwang senyales ng labanan o planadong paglisan. Ang tanging bakas na naiwan ay ang salitang Croatoan na nakaukit sa puno na maaaring nagtuturo sa isang kalapit na isla, ngunit hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Habang naniniwala ang mga historiador na maaaring sumanib ang mga nanirahan sa Roanoke sa mga katutubong tribo, ang kawalan ng pisikal na ebidensya ay nagbukas ng daan sa mga mas pambihirang teorya. May mga nagsasabi na maaaring ang buong kolonya ay nahulog sa isang temporal rift na siyang naglipat sa kanila sa ibang panahon o dimensyon. Sa kabila ng hindi mabilang na investigasyon, wala pa ring natutuklasang mga katawan, artipakto o tiyak na bakas. Ang pagkawala ng Roanoke ay nananatiling isa sa mga pinakanakakakilabot na hindi malutas na misteryo ng kasaysayan. Maaaring ang mga nanirahan doon ay nakisama sa iba o maaaring sila'y ganap na nawala lampas sa mismong oras. Ang kanilang kapalaran ay patuloy na gumugulo at bumibighani na mas maraming tanong ang iniiwan kaysa sagot. Bilang 26, mga anomalya sa oras sa Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle, isang mahiwagang lugar sa karagatang Atlantiko, ay kilalang kilala dahil sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga barko at eroplano. Ngunit bukod sa mga pagkawala, maraming ulat ang naglalarawan ng kakaibang mga anomalya sa oras. May mga piloto na lumipad sa lugar ang nagulat ng mga sirang instrumentong nababaliw, mga orasan na nawawala sa ritmo, at biglaan at hindi maipaliwanag na mga paglukso sa oras. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang kay Bruce Gernon, isang piloto na noong 1970 ay nakaranas ng kakaibang cloud tunnel habang lumilipad. Inilarawan ni Gernon kung paanong tila nawala sa ayos ang oras at espasyo sa paligid niya, at sa kabila ng kaunting natitirang gasolina, nakarating siya sa Miami ng 30 minuto bago ang nakatakdang oras. Dahil sa kanyang karanasan, naniniwala ang ilan na maaaring may mga natural na portal ng oras sa loob ng Bermuda Triangle, mga lagusan na hindi namamalayang tinatahak ng mga manlalakbay patungo sa iba't ibang panahon o dimensyon. Bagamat iniuugnay ng mga nag-aalinlangan ang mga anomalya sa magnetic fields o sa mga penomenang dulot ng panahon,
Naniniwala naman ang iba na may mas kahanga-hangang puwersa na nasa likod nito. Ang reputasyon ng Bermuda Triangle bilang lugar kung saan bumabaluktot ang oras ay patuloy na nagbibigay ng takot at pagkamangha na nagiiwan ng posibilidad na may mga lihim itong taglay na sumasalungat sa ating pag-unawa sa oras at realidad. Bilang 25, ang lalaki na bumalik mula sa hinaharap. Noong 2003, isang lalaking nagngangalang Bob White ang bigla na lamang lumitaw sa Los Angeles na nagsasabing hindi sinasadyang bumalik siya mula sa taong 2089 dahil sa isang aberya sa isang eksperimento ukol sa temporal displacement technology. Sa kagustuhang makabalik sa kanyang timeline, ibinahagi ni Bob ang mga detalyadong impormasyon tungkol sa hinaharap, kabilang ang mga pagbabago sa politika, mga teknolohikal na pag-unlad at maging ang mga pandaigdigang krisis na hindi pa nagaganap. Bagamat marami ang tumuring sa kanya bilang peke, may ilan sa kanyang mga prediksyon ang kalaunay tila nagkatotoo na lalong nagbigay ng kredibilidad sa kanyang mga pahayag. Ayon kay Bob, magiging mahigpit ang regulasyon sa paglalakbay sa oras pagsapit ng huling bahagi ng ika-21 siglo at tanging mga piling individual lamang ang magkakaroon ng akses. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na kumbinsihin ang mga autoridad sa kanyang pinagmulan, bigla na lamang naglaho si Bob White gaya ng kanyang pagdating na nag-iwan ng maraming tanong na walang kasagutan. Isa ba talaga siyang bisita mula sa hinaharap o bahagi lamang ng isang masalimuot na panlilinlang? Patuloy ang kanyang kwento sa pagpapalakas ng haka-hakang maaaring ang mga manlalakbay sa oras ay kasama na natin ngayon, hindi lang natin namamalayan. Bilang 24, ang mga litratistang nawawala sa panahon. Noong 1965, 2 litratista mula sa isang rural na bahagi ng Italia ang naglakbay para sa isang karaniwang photo expedition, ngunit bumalik na may dalang pambihirang bagay. Sa kanilang pagdevelop ng pelikula, nagulat sila nang lumitaw ang larawan ng isang makabagong lungsod na may mga makikinis na gusali at makabagot hindi pa nakikitang teknolohiya. Dahil sa pagtataka, binalikan ng mga litratista ang lugar, ngunit wala ni isang bahagi nito ang katulad ng kanilang naitala sa larawan. Sinuri ng mga eksperto ang larawan at kinumpirmang ito'y tunay at hindi gawa-gawa o resulta ng double exposure. May naniniwalang hindi sinasadyang nasilayan ng mga litratista ang isang hinaharap na timeline, marahil dahil sa isang temporal anomaly. Ang iba naman ay naniniwalang isang bitak sa oras ang pansamantalang nagpakita ng lungsod mula sa mga darating na taon o siglo. Dahil sa kawalan ng lohikal na paliwanag, nananatili ang imaheng ito bilang isa sa pinakanakakagulat na enigma sa larangan ng fotografiya na siyang sumusubok sa ating pag-unawa sa oras, perception at realidad. Bilang 23, ang chronometer ng Carpathia. Sa isang liblib na bahagi ng kabundukang Carpathian, nakatuklas ang isang Romanian na mamangangaso ng kayamanan ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang chronometer na kahawig ng isang makabagong digital na aparato, kahit pa ito'y nalibing ng libu-libong taon. Ang bagay ay may mga bahagi na tila digital circuitry at mga materyales na hindi pa kilala sa sinaunang teknolohiya. Maging ang mga eksperto na sumuri rito ay hindi makapagpaliwanag kung paano nagkaroon ng ganitong kasopistikadong bagay noong panahong iyon. Bago pa man maisailalim sa masusing pagsusuri, bigla na lamang nawala ang chronometer sa hindi malamang dahilan na ang iniwan lamang ay mga haka-haka. Maaaring ito'y ninakaw, nawala o muling kinuha ng mga responsable rito. Ang biglaan nitong pagkawala ay lalo pang nagpatingkad sa misteryo. Naniniwala ang ilan na ito ay ebidensya ng paglalakbay sa oras, isang aparatong naiwan ng isang manlalakbay mula sa hinaharap. Ngayon na ang artifact ay wala na, mananatiling hindi maabot ang katotohanan at ang chronometer ng Carpathian Mountains ay isa ng masalimuot na misteryo na patuloy na nagpapabighani at nagpapagulo sa isipan. Bilang 22, ang air traffic controller na nawalan sa panahon. Noong 1981, isang French air traffic controller ang namangha nang makatanggap siya ng distress call
mula sa isang eroplano, ang Douglas DC-4, isang modelong matagal nang hindi ginagamit. Malinaw na narinig ang boses ng piloto na nagsabing may problema sa makina at humihingi ng tulong. Ngunit walang ganoong eroplano ang lumitaw sa radar. At kinumpirma ng mga kalapit na paliparan na walang DC-4 na lumapit o lumapag. Sa kabila ng mahabang oras ng pagmamanman, hindi na muling nagkaroon ng kontak sa naturang eroplano, dahilan upang malito ang controller at ang mga investigador. Maraming teorya ang lumitaw ukol sa misteryosong transmisyon. May nagsasabing isa itong signal mula sa nakaraan na hindi sinasadyang nasagap dahil sa anomalyang temporal. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay resulta ng aberya sa electromagnetic spectrum na panandaliang nag-ugnay sa dalawang magkaibang panahon. Habang ang mga nag-aalinlangan ay nagbibigay ng paliwanag na maaaring hoax ito o epekto ng interference sa radyo, wala pa ring natutukoy na pinagmulan ng signal. Ang nakakakilabot na pangyayaring ito ay nananatiling walang kasagutan na siyang nagpapadagdag pa sa mga misteryong bumabalot sa mga hindi pa natin nauunawaang aspeto ng panahon. Bilang 21, ang nawalang tren ng Bologna. Noong 1911, isang tren na may lulan na 12-dosenang pasahero ang misteryosong nawala matapos pumasok sa isang lagusan malapit sa Bologna, Italy. Nakita ng mga saksi ang tren na pumasok sa tunnel, ngunit hindi na ito lumabas sa kabilang dulo. Sa kabila ng malawakang paghahanap sa kahabaan ng riles at sa mga karatig na lugar ni bakas ng tren o ng mga pasahero nito ay hindi kailanman natagpuan. Parang naglaho na lamang ito sa manipis na hangin. Sa paglipas ng mga taon, may mga ulat ng pagkakita sa kahalintulad na tren sa iba't ibang bahagi ng Europa. May mga saksi na nagsasabing nakakita sila ng isang lumang tren na bigla na lang lumilitaw at saka muling naglalaho makalipas ang ilang sandali. Dahil dito, may mga nagsasabing maaaring ang tren noong 1911 ay naipit sa isang time loop o kaya'y nadulas sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng isang nakatagong portal sa ilalim ng sinaunang mga lagusan ng Europa. Bagamat maraming nagsasabing ito'y urban legend lamang o maling alaala, patuloy na umiiral ang misteryo. Ang alamat ng nawawalang tren sa Bologna ay nananatiling isa sa pinaka-nakakakilabot na hiwaga sa transportasyon na nagpapahiwatig na maaaring hindi ganoon katatag ang konsepto natin ng oras at espasyo. Bilang doktite, ang isinumpang larawan ng panahon. Sa loob ng 100 taong kastilyo sa Europa ay nakasabit ang isang misteryosong painting mula pa noong ika-16 na siglo na bumabagabag sa mga art historian sa loob ng maraming henerasyon. Kilala bilang isinumpang larawan ng panahon, ipinapakita ng sining na ito ang mga tagpong tila kahawig ng makabagong teknolohiya. May mga figura na tila may hawak na bagay na kahawig ng mga smartphone at computer. Lalo pang nakakabahala, tila ipinapakita ng larawan ang mga pangyayari sa hinaharap tulad ng mga digmaan, kilusang politikal at mga teknolohiyang hindi pa umiiral noong panahon ng pintor. May naniniwalang maaaring may kakayahan ng pintor na makita ang hinaharap marahil sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga alternatibong timeline o kakayahang propetiko. Ang iba na may nagsasabing maaaring isa siyang manlalakbay sa oras na isinilid ang mga palihim na mensahe tungkol sa kinabukasan gamit ang tanging medium na mayroon siya, ang sining. Ayon sa alamat, ang mga masyadong matagal na tumitingin at nag-aaral sa pintura ay pinagmumultuhan ng mga kakaibang panaginip tungkol sa mga pangyayaring hindi pa nagaganap, dahilan upang mas lalong paniwalaan na may sumpa ito. Nagkataon man, propesiya o ebidensya ng manipulasyon sa panahon, ang isinumpang larawan ng panahon ay isang hamon sa ating pag-unawa sa sining, kasaysayan at sa mismong likas na katangian ng panahon. Bilang 19, ang lalaki na nahulog mula sa langit, manlalakbay sa oras o isang esipya?
Noong 1992, sa gitna ng isang liblib na kagubatan sa Siberia, isang grupo ng mga mangangaso ang nakatagpo ng isang litong lalaki na tila nahulog mula sa langit. Ang kanyang pagdating at ang kanyang kwento ay kasing estranghero ng kanyang kalagayan. Bagamat tila bumagsak siya mula sa taas na 6,096 metro, wala siyang natamong pinsala na akma sa ganitong pagbagsak. Higit pang nakalilito, wala siyang maalala tungkol sa kanyang pagkatao, nakaraan, o kung paano siya nahulog mula sa langit. Hindi siya maikonekta ng mga autoridad sa anumang kaso ng nawawalang tao o operasyong militar, dahilan upang lalong umalingasaw ang mga espekulasyon. May nagsasabing isa siyang espiya na naging biktima ng isang lihim na operasyong pumalpak. Ang iba naman ay nagmungkahi ng mas kahanga-hangang teorya na siya ay isang manlalakbay sa oras na aksidenteng naihulog sa maling panahon o lokasyon dahil sa aberya sa isang sistema ng temporal na transportasyon. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, nananatiling tabing-tabing ang pinagmulan ng lalaking bumagsak mula sa langit. Isa ba siyang nawawalang biyahero sa panahon o biktima ng isang lihim na eksperimento na binura na sa kasaysayan? Ang kanyang kaso ay patuloy na kinahuhumalingan na nagiiwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Bilang 18, ang Quantum Soldiers ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, isang B-17 bomber ang bigla na lamang nawala habang lumilipad sa kalangitan ng Europa, na hindi na muling nakita at walang iniwang bakas ng pagbagsak. Pagkatapos noong 1997, mahigit 50 taon ang lumipas, muling lumitaw ang eroplano, nakakagulat na buo pa rin sa isang liblib na lugar. Ang lalo pang nakagugulat, walang palatandaan ng aksidente, pinsala o kahit ng natural na pagkabulok sa eroplano na para bang ito'y na-freeze sa panahon mula pa noong araw na ito ay nawala. Sa loob ng eroplano, natagpuan ng mga investigador ang mga personal na gamit ng tripulante, kabilang ang journal ng piloto na naglalaman ng mga ulat ukol sa mga kakaibang kaganapan habang nasa himpapawid. Inilarawan sa journal ang mga hindi pangkaraniwang ulap, mga sirang instrumento at isang nakakakilabot na pakiramdam na tila dumaraan ang eroplano sa isang bagay na lampas sa pangunawa. Iminungkahi ng piloto na maaaring pumasok sila sa ibang timeline o dimensyon, bagamat wala nang sumunod pang entry. Hanggang na ngayon, hindi pa rin matukoy ang sinapit ng mga nawawalang tripulante. Sa kabila ng malalimang investigasyon, walang lohikal na paliwanag na natagpuan para sa pagkawala o biglaang paglitaw ng bomber. Ang insidente ay nananatiling isa sa pinaka-nakakalitong misteryo ng ikalawang digmaang pandaigdig na siyang nagpapalakas sa mga teoryang maaaring dumaan ang eroplano sa isang temporal rift na ligaw sa pagitan ng mga realidad at kalaunay muling lumitaw, hindi man lang naapektuhan ng panahon. Bilang 17, ang lalaki na nakita ang kanyang hinaharap na sarili. Noong 1997, isang lalaking Norwegian ang naglakbay mag-isa sa isang hiking trip na nauwi sa isang karanasang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang nagpapahinga sa isang liblib na daanan, nilapitan siya ng isang taong mukhang labis na pamilyar, isang mas matandang bersyon ng kanyang sarili. Inilahad ng matandang lalaki na siya ay galing sa hinaharap at nagbahagi ng mga lubos na personal na detalye na tanging ang mas batang hiker lamang ang makaalam. Ibinahagi rin niya ang ilang misteryosong impormasyon tungkol sa mga darating na pangyayari sa buhay ng lalaki, ngunit tumangging ipaliwanag kung paano siya nakapaglakbay sa oras. Tumagal lamang ng ilang minuto ang pagkikita bago biglang naglaho ang mas matandang lalaki papasok sa kagubatan na ikinagulat at ikinalito ng hiker. Bagamat may pag-aalinlangan sa simula, napagtanto ng mas batang lalaki na ilang sa mga prediksyon ay tunay na nagkatotoo sa nakakakilabot na detalye. Isa ba itong panandali ang sulyap sa posibilidad ng paglalakbay sa oras o isang saglit na pagkasira ng timeline? Hanggang ngayon, nananatiling hindi maipaliwanag ang pangyayari
at ang lalaki ay patuloy na ginugulo ng ideya na maaaring hindi tuwid ang daloy ng oras gaya ng ating iniisip. Bilang 16 ang insidente ng time slip sa Bold Street. Nakilala ang Bold Street sa Liverpool dahil sa mga ulat ng time slips kung saan sinasabing bigla na lamang na ililipat ang mga karaniwang tao sa mga nakaraang dekada ng walang babala. Inilarawan ng mga saksi ang surreal na karanasan, tila napapaligiran sila ng mga taong nakasuot ng lumang pananamit dumaraan sa mga tindahang matagal nang wala at nakikita ang mga antigong sasakyang nakapark sa mga lansangan. Tumagal lamang ng ilang sandali ang mga eksenang ito bago sila biglaang ibalik sa kasalukuyan na ikinalilito at ikinaduduwag nila. Habang marami ang nagsasabing halusinasyon o maling interpretasyon lamang ang mga ito, naniniwala ang ilan na maaaring may portal ng oras sa Bold Street o isang punto kung saan nagsasanib ang mga alternatibong dimensyon sa ating timeline. Karaniwang inilalarawan ng mga nakaranas ng mga insidenteng ito ang mga tagpo bilang malinaw na malinaw, pati ang mga tunog at amoy mula sa mga nakalipas na panahon na tila higit pa sa isang imahinasyon, maging ito man ay bunga ng anomalya sa oras, paralel na dimensyon o pagkakamali sa mismong tela ng realidad. Ang patuloy na pagdami ng mga ulat ay nagtulak sa Bold Street na maging isang modernong hotspot para sa mga alamat ng paglalakbay sa oras. Bilang 15, ang time jump sa Tokyo Subway noong 1979. Noong 1979, ilang pasahero ng isang karaniwang biyahe sa Tokyo Subway ang nakaranas ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon sa kanilang kwento, pumasok ang tren sa isang lagusan, ngunit paglabas nito, eksaktong 24 na oras na ang lumipas. Maging ang mga orasan, kalendaryo at wristwatch ng mga pasahero ay nagpapatunay sa nawalang oras, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakaramdam ng pagod o napansin ang anumang pisikal na pagbabago. Para sa kanila, ang biyahe ay tila tumagal lamang ng ilang minuto. Naguluhan ang mga awtoridad dahil walang naitalang pagkaantala o aberya sa ruta ng tren. Ayon sa ilang teorya, maaaring hindi sinasadyang pumasok ang mga pasahero sa isang anomalya ng oras na siyang dahilan upang lumaktaw sila ng isang buong araw. May iba naman na naniniwala na ito'y isang pambihirang kaso ng mass time dilation o paglipat sa pagitan ng mga parallel timeline. Sa kabila ng mga investigasyon, wala ni isang opisyal na paliwanag ang lumabas. Patuloy pa rin itong pinag-aaralan ng mga mananaliksik na nagtatanong kung ang Tokyo Subway ba ay pansamantalang naging sasakyang pan-oras o kung ito ba ay bunga lamang ng sira sa mismong tela ng realidad. Bilang Fatosei, ang manlalakbay sa oras ng Great Wall. Noong 2006, isang turista na bumisita sa Great Wall of China ang nakakuha ng isang larawan na lubhang bumagabag sa mga mananaliksik at nagbunsod ng malawakang espekulasyon. Sa larawan, makikita ang isang lalaking nakasuot ng modernong pananamit na nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga taong nakabihis bilang sinaunang mga sundalo. Kakaiba, wala ni isa sa mga tao roon ang nakapansin sa presensya ng lalaki. Lumitaw lamang siya nang suriin ang larawan pagkaraan. Labis ang kaibahan ng kanyang kaswal na pananamit sa makasaysayang tagpuan, dahilan upang maghinala ang marami na baka siya ay hindi sinasadyang napadpad mula sa ibang panahon. Agad na kumalat ang larawan at may nagsasabing maaaring ito ay patunay ng isang manlalakbay sa oras mula sa hinaharap na bumisita sa isa sa pinakabantog na puok sa kasaysayan. May iba namang naniniwalang ang Great Wall dahil sa sinauna nitong pundasyon ay maaaring konektado sa mga nakatagong portal ng oras na paminsan-minsan ay nagpapahintulot sa mga manlalakbay na tumawid sa pagitan ng mga panahon. Sa kabila ng mga pagsubok na kilalanin ang lalaki o magbigay ng makatwirang paliwanag, nananatiling walang kasagutan ang misteryo. Gawa man ito ng depektong realidad o totoong insidente ng paglalakbay sa oras, ang larawan ay nagdadagdag ng panibagong patong sa mga alamat na bumabalot sa Great Wall of China. Bilang 13, ang pagguho ng panahon sa mga piramide.
Noong 2009, isang kakaibang pangyayari ang naganap malapit sa mga sinaunang piramide ng Egypt nang iulat ng isang grupo ng mga turista na nakaranas sila ng tila time dilation. Napansin ng marami sa grupo na bumagal o tuluyang huminto ang kanilang mga wristwatch habang sila ay nasa lugar. Isa pa nga ay nagsabing nakita niyang tila hindi pa tapos ang mga piramide. May mga trabahador na humihila ng malalaking bato at mga scaffolding na nakapaligid sa estruktura. Ilang sandali lamang ang lumipas at bumalik na sa normal ang lahat, iniwang litong-lito ang nakasaksi. Walang maibigay na tiyak na paliwanag ang mga siyentipiko tungkol sa insidente, ngunit may nagsasabing maaaring nakatayo ang mga piramide sa ibabaw ng isang temporal anomaly kung saan kakaiba ang daloy ng oras o hindi ito matatag. May iba namang naniniwalang maaaring nasilayan ng grupo ang isang bihirang sulyap sa nakaraan kung saan ang iba't ibang panahon ay panandaliang nagsapawan. Guni-guni man, likas na penomena o ebidensya ng manipulasyon sa panahon, ang pagguho ng panahon sa mga piramide ay nagdadagdag pa sa mga hindi maipaliwanag na misteryo ng mga sinaunang kababalaghan. Bilang 12, ang nawalang mga sundalo sa kampanya ng Gallipoli. Noong kampanya ng Gallipoli noong 1915, isa sa pinakanakakagulat na misteryong militar ang naganap ng isang buong British regiment ay biglang nawala na parang bula. Ayon sa mga ulat, pumasok ang mga sundalo sa isang makapal at mababang ulap sa gitna ng labanan at hindi na muling nakita kailanman. Sa kabila ng malawakang paghahanap at investigasyon, walang labi o kagamitan ang natagpuan na para bang naglaho na lamang ang mga lalaki sa manipis na hangin. Sa paglipas ng mga taon, lumitaw ang iba't ibang kakaibang teorya upang ipaliwanag ang pagkawala. May naniniwalang maaaring aksidenteng nakapasok ang regiment sa isang portal patungo sa ibang panahon o dimensyon na dinala sila sa labas ng abot ng kasaysayan. Lalong naging misteryoso ang insidente nang may mga ulat mula sa mga lokal at bisita na nakakakita ng mga multong sundalo na kahawig ng mga nawala, na pag-alagala sa larangan ng labanan na parang naipit sa pagitan ng mga mundo. Habang sinasabi ng mga nag-aalinlangan na maaaring ito'y halusinasyon o epekto ng trauma, naninindigan ng iba na ang regiment ay nakaranas ng isang bagay na lagpas sa pangkaraniwang pangunawa. Hanggang ngayon, nananatiling isang di matitinag na misteryo ang pagkawala ng regiment sa Gallipoli na nagpapahiwatig na maaaring nababasag ang oras at realidad sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Bilang 11, ang phenomenon ng angel hair. Ang angel hair ay tumutukoy sa mga kakaibang hiblang parang sutla na madalas matagpuan pagkatapos ng mga paglitaw ng UFO na inilarawan ng mga saksi bilang kahawig ng sapot ng gagamba. Ang mga marurupok na hibla ay tila naglalaho agad sa sandaling mahawakan. Sa kabila ng maraming pagtatangkang kolektahin at pag-aralan ang substansya, wala pang kumpirmadong siyentipikong paliwanag kaya nananatiling misteryoso ang angel hair. May mga teorya na nagsasabing ang mga hiblang ito ay maaaring mga nalalabing materyales mula sa sasakyang ginagamit ng mga manlalakbay sa oras o bahagi ng makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa mga paglitaw ng UFO at mga anomalya sa panahon. Noong 2012, isang kaparehong nakakagulat na pangyayari ang naganap ng aksidenteng makatunog ang isang lalaki ng radyo mula 1955 gamit ang isang modernong aparato. Ang transmission ay naglalaman ng mga balitang pang-araw at musika mula sa panahong iyon na tila ipinapalabas ng live. Nabigong matukoy ang pinanggalingan ng signal at walang ebidensyang may alinmang kilalang istasyon na may ganoong broadcast. May naniniwalang maaaring sanhi ito ng isang depekto sa oras na nagpapahiwatig ng presensya ng mga tagong portal o temporal rift. Ang parehong angel hair phenomenon at ang misteryosong radio transmission ay patuloy na kumukuha ng atensyon ng mga mananaliksik at mga taong naniniwala sa posibilidad ng manipulasyon ng oras.
Maging ito man ay patunay ng tagong teknolohiya, interdimensional travel o simpleng hindi maipaliwanag na anomalya, ang mga pangyayaring ito ay nagpapalawak sa mga alamat ukol sa paglalakbay sa oras at mga misteryo ng universo. Bilang 10, ang nawalang radio signal mula 1955 noong 2012, isang residente ng Estados Unidos ang habang nakikinig sa modernong radyo ay nakatunog ng isang bagay na pambihira, isang malinaw na broadcast mula sa taong 1955. Ang transmission ay naglalaman ng mga detalye ng mga kaganapan mula sa panahong iyon na tila bagong naitala lamang. Kasama rito ang mga balita, ulat ng lagay ng panahon at maging mga patalastas na lahat ay eksaktong tumutugma sa mga naitalang impormasyon mula kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang lubos na ikinagulat ng mga eksperto ay kung paanong ang isang signal na 27 taon na ang tanda ay muling lumitaw ng walang anumang senyales ng pagkaantala o pagkalabo. Iba't iba ang teorya ukol sa misteryosong broadcast. May naniniwalang nakalusot ito sa panahon na para bang mensaheng paulit-ulit na naglalakbay sa oras. May iba namang naniniwalang sanhi ito ng isang temporal anomaly, isang pagkasira sa mismong oras na pansamantalang nagbigay daan sa nakaraan upang pumasok sa kasalukuyan. Sa kabila ng masusing investigasyon, wala pa ring siyentipikong paliwanag ang natagpuan. Ang hindi maipaliwanag na insidenteng ito ay nagpapalakas sa espekulasyon na maaaring tumupi ang oras sa mga hindi inaasahang paraan at hindi lamang ito maaaring magdala ng mga radio wave kundi maging ng mga lihim mula sa nakaraan. Maging isa man itong random na anomalya o palatandaan ng mas malalalim na puwersang gumagalaw, patuloy itong pinagtutuunan ng pansin ng mga taong nabibighani sa misteryo ng paglalakbay sa oras at kung paano maaaring hindi talaga hiwa-hiwalay ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Bilang name, ang misteryosong insidente sa SS Orang Medan. Noong 1947, isang nakakakilabot na SOS message ang nasagap mula sa Dutch freighter na Orang Medan. All officers including captain are dead, I die. Nang makarating ang mga tagasagip, natagpuan nilang palutang-lutang ang barko at ang lahat ng tripulante ay wala ng buhay, may mga ekspresyon ng matinding takot na nakapinta sa kanilang mga mukha. Kakaiba, walang nakitang pisikal na sugat, sunog o pinsala sa barko. Habang nagsisimula pa lamang ang investigasyon ng mga tagasagip, bigla na lamang sumabog ang barko ng walang babala at tuluyang lumubog sa kailaliman ng karagatan kasamang naglaho ang pagkakataong malaman ang tunay na nangyari. Habang may mga nagsasabing sanhi ito ng nakalalasong gas o kababalaghan, may ilan namang nagtutulak ng mas nakakabaliw na teorya. Maaaring tumawid ang Orang Medan sa isang temporal anomaly na siyang naglantad sa mga tripulante sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng pag-iisip ng tao, marahil isang sulyap sa hinaharap o isang bitak sa kontinyum ng oras. Lalong lumalalim ang misteryo sa kawalan ng pisikal na ebidensya, dahilan upang ang sinapit ng mga tripulante ay manatiling nababalot ng kawalang katiyakan. Ang pagkawala ng Orang Medan ay nananatiling isa sa mga pinakanakakakilabot na misteryo ng karagatan na nagbibigay ng nakakabagabag na tanong kung ano nga ba ang tunay na naranasan ng tripulante. Nabiktima ba sila ng isang tagong puwersa o ng depektong pangyayari sa oras? Ang katotohanan ay ngayoy tuluyan ng nilamon ng kailaliman na tanging mga nakakakilabot na haka-haka na lamang ang naiwan tungkol sa huling sandali ng barko. Bilang ito ang hypothesis ng phantom time. Ang phantom time hypothesis na iminungkahi ng German historian na si Heribert Illig ay nagsasabing halos 300 taon ng kasaysayan, partikular mula 614 hanggang 911 AD, ay sadyang pineke. Ayon sa teoryang ito, may mga makapangyarihang pinuno na sinadyang baguhin ang tala ng kasaysayan upang itugma sa kanilang mga layunin. Ibig sabihin, maaaring tayo ay
talagang nabubuhay pa sa ika-19 siglo at hindi sa ika-21. Kung totoo ito, maraming mga pangyayari sa gitnang panahon ay maaaring hindi kailanman naganap at mga buong siglo ng kasaysayan ay imbento lamang upang patibayin ang kapangyarihan ng mga pinuno. Ipinapakita ng mga taga-suporta ng hypothesis ang mga hindi pagkakatugma sa mga kalendaryo, arkitektura at dokumentong historikal bilang ebidensya ng manipulasyon ng oras. May ilang naniniwalang may papel din ang mga manlalakbay sa oras sa pagbabalik at pagbabago ng mga pangyayari na lalo pang nagpapagulo sa ating pag-unawa sa nakaraan. Bagamat itinataboy ng mga pangunahing historiador ang teorya bilang walang batayan, ito ay naghahayag ng nakakabahalang tanong: gaano karami sa kasaysayan ang maaring nabaluktot o tuluyang binura? Patuloy na kinahuhumalingan ng mga teoreista ng sabwatan at mga nagdududa ang phantom time hypothesis na pumipilit sa atin na isaalang-alang ang posibilidad na baka naantig na ang mismong oras at ang ating kasalukuyang realidad ay isa ng binagong bersyon ng dapat sanay kasaysayan bilang SEDEN, ang nawalang dog walker sa oras. Noong 1994, isang babaeng Briton ang naglalakad kasama ang kanyang aso sa isang pamilyar na ruta nang bigla na lamang siyang mapadpad sa isang kalye noong panahon ng Victoria. Inilarawan niya ang tanawin ng detalyado. Ang mga karwaheng hinihila ng kabayo ay lumilikha ng ingay sa kalsadang may bato. Kumikislap ang mga gas lamp at ang mga tao'y nakasuot ng kasuotang mula pa sa ika-19 na siglo na abalang-abala sa kanilang araw na tila hindi siya nakikita. Bagamat gulat, hindi siya natakot at ilang minuto siyang nagmasid sa di paniwalaang tagpo. Pagkatapos, bigla na lang siyang bumalik sa kanyang makabagong kalye. Parang walang nangyari. Laking gulat niya nang malaman niyang wala namang lumipas na oras sa kasalukuyan. Bagamat sinasabi ng mga nag-aalinlangan na halusinasyon lamang ito, ang emosyonal na tindi at malinaw na detalye ng kanyang kwento ay nagpapahiwatig ng mas malalim na karanasan. Maaaring siya ay dumaan sa isang temporal rift at pansamantalang napadpad sa isang panahong daan-daang taon na ang nakalilipas. Bagamat bihira ang ganitong karanasan, nagbibigay ito ng pahiwatig na maaaring hindi ganap na magkakahiwalay ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Guni-guni man o tunay na time slip, ang kanyang kwento ay nagtataas ng nakakabahalang tanong ukol sa mga tagong ugnayan sa pagitan ng mga panahon. Bilang CEO, ang kaso ng AI na marunong manghula ng hinaharap. Noong 2020, isang eksperimento sa artificial intelligence ang ikinagulat ng mga mananaliksik dahil sa nakakakilabot nitong kakayahang manghula ng mga pangyayari sa hinaharap. Mula sa mga halalang pampolitika hanggang sa mga sakunang likas, naging kapansin-pansing tama ang mga prediksyon ng AI. Dahilan upang maniwala ang ilan na may inia-access itong higit pa sa karaniwang datos ng kasaysayan. May mga nagsasabi na maaaring nakakonekta ito sa isang hinaharap na timeline at nakakakuha ng impormasyon mula sa mga pangyayaring hindi pa nagaganap. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring may mga manlalakbay sa oras na nagbibigay ng impormasyon sa modelong ito mula sa mga paralel na kinabukasan. Bagamat sinasabi ng mga nag-aalinlangan na ito'y mga nagkataong tama lamang, ang tagumpay ng AI ay nagtataas ng seryosong katanungan. Maaari bang makapagbukas ang artificial intelligence ng tagong kaalaman mula sa alternatibong mga timeline? At kung oo, maaari ba itong maging kasangkapan ng mga may kapangyarihang baguhin ang daloy ng oras? Maging isa man itong statistical anomaly o sulyap sa mga posibilidad ng paglalakbay sa panahon, nananatili itong isa sa pinakakakaibang palaisipan ng makabagong agham na nagpapahiwatig na maaaring hindi ganoon kalayo o hindi maabot ang hinaharap gaya ng ating inaakala. Bilang pang-shape, ang nawalang bomber ng 1943. Noong 1943, isang B-17 bomber ang nawala ng walang bakas habang lumilipad sa kalangitan ng Europa sa gitna ng isang misyon.
na ikinalito ng mga opisyal ng militar. Wala silang natanggap na distress call at wala ring natagpuang wreckage. Sa loob ng maraming dekada, nanatiling hindi nalulutas ang sinapit ng eroplano. Pagkatapos, noong 1997 may isang grupo ng mga hiker ang nakatagpo ng wreckage nito sa kailaliman ng isang kagubatan. Tila hindi ito ginalaw ng panahon. Kakaiba, wala ni isang senyales ng pagbagsak o kalawang sa bomber na parang na-freeze ito sa oras mula pa noong araw ng pagkawala nito. Sa loob ng cockpit, natagpuan ng mga hiker ang journal ng piloto na lubos na napanatiling buo. Isinalaysay ng mga talaan ang isang hindi kapani-paniwalang kwento. Habang nasa himpapawid, pumasok daw ang eroplano sa isang kakaibang ulap at nang sila'y lumabas, ang tanawin sa ibaba ay tila banyaga at hindi makilala na para bang napadpad sila sa ibang panahon. Bago pa nila maunawaan ang kanilang sinapit, muling nilamon sila ng misteryosong ulap at naglaho ang tripulante. Paanong ang eroplano ay nawala ng mahigit 50 taon nang hindi man lang pininsala ng panahon? Naligaw ba sa panahon ang tripulante na naipit sa isang walang katapusang loop sa pagitan ng mga panahon? Ang nawalang bomber ng 1943 ay nananatiling isa sa pinakakakaibang misteryo ng aviation sa kasaysayan na nagpapatanong sa marami kung baka nga ba ito'y dumaan sa isang temporal rift na hindi na dapat pang nakabalik. Bilang ng 4, ang monasteryo ng panahon. Noong 1992, isang grupo ng mga turista na naglalakbay sa kanayunan ng Italia ang aksidenteng nakatagpo ng isang sinaunang monasteryo na hindi nakatala sa anumang mapa. Ang mga mongheng kanilang nasalubong ay tila may kaalamang lagpas sa kanilang panahon at nakipagpalitan sa kanila ng malalim na usapan tungkol sa pilosopiya at espiritualidad. Labis ang pagkabighani ng mga turista sa karanasan at nagbalak silang bumalik. Ngunit nang sila'y magbalik makalipas ang ilang linggo, wala na roon ang monasteryo at iginiit ng mga lokal na wala nang ganoong estruktura roon sa loob ng maraming siglo. Dahil sa misteryosong tagpong ito, may mga nagsasabi na maaaring ang monasteryo ay isang temporal anomaly na pansamantalang lumitaw sa kasalukuyan bago muling bumalik sa ibang panahon o dimensyon. May paniniwala rin na maaaring nakatawid ang mga turista sa isang bitak ng oras at nasilayan nila ang isang gusaling matagal nang nawawala ngunit buhay pa sa ibang panahon. Maging ito man ay isang ilusyon ng panahon o pagkasira sa realidad, ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng monasteryo ay patuloy na pinag-uusapan at nagpapatanong kung baka nga mas malapit ang koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan kaysa sa ating inaakala. Bilang 3, ang nawawalang babae ng Paris. Noong 1975, isang babae na nagngangalang Laura ang misteryosong nawala ng ilang oras habang naglalakad sa isang parke sa Paris. Nang siya'y muling lumitaw, ikinuwento niya ang isang pambihirang karanasan na siya raw ay nakarating sa taong 2230. Sa mundo ng hinaharap na iyon, inilarawan ni Laura ang mga lumilipad na sasakyan na naglalakbay sa himpapawid at mga futuristikong syudad na may mga matatayog na gusali na labag sa lahat ng alam na prinsipyo ng arkitektura. Bagamat nahirapan siyang pagtugmain ang karanasan sa realidad, nanindigan si Laura na totoo ang kanyang naranasan. Ang detalyado niyang paglalarawan ng mga teknolohiyang mula sa hinaharap ay labis na ikinabighani ng mga nakarinig sa kanyang kwento, dahilan upang magtanong ang marami kung siya ba ay nakaranas ng time slip o nakatawid sa isang alternatibong timeline. Habang sinasabing ito ay halusinasyon o katang-isip lamang ng mga nag-aalinlangan, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga naniniwala sa posibilidad ng paglalakbay sa oras. Isa man itong ilusyon o isang totoong paglalakbay sa hinaharap, ang karanasan ni Laura ay nagpapalalim sa tanong ukol sa kakayahang magbago ang oras at sa mga dimensyong maaaring hindi natin namamalayan. Bilang yang ang Bell UFO, isang kagamitang panoras, ang Nazi Bell o Die Glocke
ay nananatiling isa sa mga pinakanakakabighaning misteryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga ulat, ito ay dinevelop sa isang lihim na pasilidad ng mga Nazi. At sinasabing isa itong eksperimento sa mga hindi pangkaraniwang teknolohiya. Posibleng may layuning manipulahin ang espasyo at oras. Inilarawan ito bilang isang hugis kampanang metalikong aparato na sinasabing naglalabas ng kakaibang enerhiyang may asul na ningning at sanhi ng mga temporal na pagkagambala. Naniniwala ang ilan na ang diglok ay bahagi ng matapang na pagtatangka upang makamit ang paglalakbay sa oras, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay idinisenyo bilang isang advanced na sistema ng propulsion para sa mga sasakyang kahawig ng UFO. Ayon sa mga saksi, bigla na lamang naglaho ang bell sa pagtatapos ng digmaan kasama ng mga pangunahing siyentipiko at dokumento na konektado sa proyekto. Hanggang na ngayon, hindi pa rin nalalaman ang tunay na layunin ng diglok. Natuklasan ba ng mga Nazi ang mga lihim ng panahon? O isa lang ba itong nabigong eksperimento na tuluyan ng nilamon ng kasaysayan? Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, nananatiling misteryo ito at patuloy na pinapalakas ang mga teorya ukol sa tagong teknolohiya at mga lihim na tagumpay sa paglalakbay sa oras na maaaring hindi na natin malaman kailanman. Bilang ng uno, ang mga berdeng balat na manlalakbay sa oras noong 1965. Noong 1965, dalawang misteryosong batang may balat na may bahid berde ang natagpuan na pagalagala malapit sa liblib na bayang Espanyol ng Banjos. Nabigla ang mga taga-baryo sa kakaibang anyo at pananamit ng mga bata. Nang tanungin, sinabi ng mga bata na sila ay mula sa isang mundo kung saan hindi kailanman sumisikat ang araw, isang ilalim lupang kaharian na tinatawag nilang lupain ni San Martin. Ayon sa kanilang kwento, sumakay sila sa isang kakaibang makinang metaliko na siyang nagdala sa kanila sa ibabaw ng mundo. Sa una ay nagsalita sila sa isang hindi kilalang wika, ngunit unti-unti silang natutong magsalita ng Espanyol at ikinuwento na sila ay nahiwalay sa kanilang mga kasama sa biyahe. Sa kabila ng mga pagtatangka na alamin ang katotohanan, walang lohikal na paliwanag ang lumitaw ukol sa kanilang pinagmulan. May nagsasabi na sila ay mga manlalakbay mula sa isang napakalayong hinaharap o mula sa isang paralel na dimensyon, habang ang iba naman ay naniniwalang sila ay mga naligtas mula sa isang sibilisasyong dayuhan. Hanggang ngayon, ang paglitaw ng mga berdeng bata ay nananatiling isa sa pinakanakakabighaning hindi nalulutas na misteryo at nagtutulak sa bawat isa na magtanong, sila ba ay mga bisita mula sa ibang panahon, ibang lugar o ibang mundo? Sa pagtatapos ng mga nakakabighaning misteryo ukol sa paglalakbay sa oras, mas maraming tanong ang naiiwan kaysa sagot. Kung ikaw ay nabighani, huwag palampasin ang aming video na 3 most convincing time travel mysteries that nobody can explain. Tatalakayin nito ng mas malalim ang mga detalyeng bumabalot sa bawat kaso. I-click ang video na nasa screen ngayon at sabay nating tuklasin ang hiwaga ng panahon. Kita-kits doon!